Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon na tayo ay muli niyang dinala sa lugar na ito at ngayon ay kasama pa natin si Pastor Edwin. At yung atin nga pong pinag-aaralan sa Lucas, aklat ni Lucas ay nasa chapter 2 na po tayo ngayon. Tapos na natin yung chapter 1 na mga pagkukwento o pagbibigay ni Lucas ng kanyang mga na-gather o naipon na mga katotohanan base sa kanyang mga in-interview na sabi niya ay mga eyewitness ng mga pangyayari. So, ngayon ay nasa chapter 2 na tayo at mula verse 1 to 7 yung ating pong pag-aaralan ngayon. At dito ay makikita pa rin po natin na gusto pa rin talagang ipaliwanag ni Lucas sa kanyang sinulatan nga na si Teopilo. Sabi nga natin noon, maaring ito ay isang bagong Kristiyano lang o isang kilala din na personalidad, maari sa Roma. Baka nga Roman citizen pa daw siya. Pero siya ay nakakilala sa Panginoon at gusto ni Lucas na liwanagin talaga sa kanya at siguraduhin na yung mga katuruan na kanyang natatanggap o natanggap ay talagang totoo. At sinasabi niya dito ngayon sa pag-aaralan na nga natin na ito na talaga yung panahon, na kung ano yung ipinangako nung una ay nangyayari na. At napatunayan ito ng mga personal na nakaranas, personal na nakakita. At ipinapakita na nga niya dito na ang Diyos na tinutukoy niya dito ay yung Diyos na gumagamit o may hawak, kahit yung mga pinakadakilang tawag natin dito, pinuno nung kanilang kapanahunan, mga greatest Roman Empire na mga leaders, ay kanyang gagamitin para lang maisakatuparan niya ang kanyang matagal nang ipinangako na sabi nga natin, nag-umpisa pa ito sa Genesis chapter 3. Yung pangako tungkol sa magiging anak ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. So ngayong umaga ay mayroon po tayong dalawang kategorya na pag-aaralan. Una po ay makikita po natin dito sa mga talatang ito yung tinatawag na nating sovereignty sa providence ng God. Kung gaano napakamakapangyarihan ng Diyos sa kanyang pagbibigay ng provision sa buhay natin na kanyang mga minamahal o mga tinawag. At makikita natin na matutupad nga ito ng Diyos nang walang makakahadlang at gagamitin niya ang kahit sino paman na pinakadakilang pinuno nung kanilang kapanahunan ay hindi hadlang o bagkus gagamitin pa nga niya itong mga ito para maisakatuparan niya yung kanyang ipinangako. At pangalawa, makikita din natin dito yung kung sino talaga ang Diyos. Kumbaga, makikita natin in a way, ano ba yung nasa puso ng Diyos? Na bilang kinikilala nga natin, siya'y dakila, siya'y pinakamakapangyarihan, pero sa totoo lang dito parang gustong i-explain ni Luke na ano ba talaga yung nasa puso ng Diyos? Ano bang klaseng Diyos ba ito? Sapat na ba yung dakila siya? Sapat na ba yung makapangyarihan siya? Sabi ni Luke, mayroon pang mas malalim na pagtingin kung sino talaga ang Diyos yan. In a way, makikita natin dito yung katangian o yung karakter ng Diyos. And sa pag-aaral natin ng dalawang
kategorya na ito ay magkakaroon po tayo ng 2 o 3 subtitle, ika nga. Una, ang titingnan natin ay yung tinatawag na timing ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ano? Time of Christ's birth. Ano? And then pangalawa, yung lugar. Saan ba siya ipinanganak? The place of Christ's birth. Ano? And then pangatlo, yung manner. Ano? Manner of Christ's birth. Paano ba siya ipinanganak? Ano? And then pang-apat, yung tinatawag nating method of redemption. Kasi itong lahat ng tatlong ito na pangyayari, kapanganakan niya, saan siya ipinanganak, paano siya ipinanganak, may kinalaman ito kasi sa redemption o sa pagliligtas ng Panginoon. So, yan yung mga apat na bagay na ating sasaliksikin ngayong umaga. So yung una, titingnan natin yung timing. Pero bago po natin tingnan yan, tayo po muna ay manalangin bago natin basahin ang salita ng Panginoon. O aming Diyos, Amang banal, makapangyarihan sa lahat, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na hindi natutulog, Diyos na hindi napapagod, at higit sa lahat ay Diyos na labis po na nagmahal sa amin. Sa umagang ito, kami nga po ay lumalapit sa inyo upang patuloy na ipagkatiwala ang aming pagbubulay-bulay ng inyong salita. Panginoon, sinabi niyo nga po sa aklat ng Hebreyo na ang inyong salita ay tulad sa isang two-edged sword na napakatalim, Panginoon, na tumatagos sa kaibuturan ng aming kasukasuan, ng aming mga puso, at kaya nitong paghiwalayin ang hindi kayang paghiwalayin ng ordinaryong kaparaanan. Kung kaya't kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo ngayon, nanawa sa amin ng pagbubulay-bulay sa inyong salita, ay gamitin nyo nga po ang inyong salita upang kung ano man ang kailangan tanggalin sa aming mga maling pag-iisip o maling pamumuhay, ito nga po, Panginoon, ay matanggal. At kung mayroon din kailangan baguhin, ay kailangan mabago, Panginoon, sa tulong ng inyong banal na Espiritu at sa pamagitan nga po ng inyong buhay at makapangyarihang salita. Kawaan niyo po kami, Ama, sapagkat sa pamagitan lamang ng tulong ng inyong banal na Espiritu ay magiging totoo nga po ito sa amin. Pinagkakatiwala po namin ngayon ang lahat. Dinadalangin namin sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. So buksan po natin ang aklat ng Lucas. Lucas chapter 2. Mula verse 1 po yan hanggang verse 7. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Atin pong basahin ng may patuloy na pagpapakumbaba sa kanyang harapan. Nang mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Caesar upang magpatala ang buong daigdig. Ito ang unang pagpapatala na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala bawat isa sa kanyang sariling bayan. Umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, upang patungo sa Judea, sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya'y mula sa sambayanan o sambahayan at lipi ni David, upang magpatala kasama ni Maria na kanyang magiging asawa na noon ay malapit ng manganak. Samantalang sila'y naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak. At kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki. Ibinalot niya ito sa mga lampin at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita.
Okay, so una nga, sabi natin kanina, ang unang titingnan natin ay yung timing o yung panahon kung kailan ipinanganak. Pero bago po natin tingnan yan, maaring ito ay naitanong o nasabi ninyo na sa inyong sarili. Baka nga naitanong nyo itong mga tanong na ito sa Diyos. Nakapagtanong na ba kayo ng ganitong katanungan? Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa ito nangyari? Ano? Bakit naman kung kailan naging matapat ako sa inyo, Panginoon? Kung bakit naman kailan pinipilit kong sundin ang inyong kalooban, Lord? Bakit ngayon pa ito nangyari? Hindi ko makita, Panginoon, ang kahalagaan nito sa buhay ko. Parang wala yata ito sa timing. Parang hindi yata napapanahon itong nangyayaring ito sa buhay ko. Naitanong nyo na ba yan, mga kapatid? Kasi po, dito nga sa verse 1 and 3, makikita po natin yung panahon, yung timing ng kapanganakan ng ating Panginoon o ng Panginoong Hesus. Na dito makikita natin na sa kasaysayan nga ng kinukwento ni Lucas ay ipinanganak ang ating Panginoon, na tinatawag na kung kailan yung panahon na ang bayang Israel ay wala sa kapangyarihan. Makikita natin na yung timing ng kanyang kapanganakan ay parang wala sa panahon. Base nga sa kwento dito, sabi diyan, bigla na lang, nag-isip ng tinatawag na census, yung si Augusto Quirinius o Caesar Augustus, at yung kanyang gobernador, ba tawag doon, na si Quirinius, yung tagapamahala sa Syria, na sila ay magpapatawag ng pagtatala. At sa pagtatalang ito ay ipinapakita na yung pangyayaring ito ay naayon sa tinatawag nga natin na plano ng Diyos. At makikita pa natin mamaya kung bakit. Pero dito, makikita muna natin na itong utos na ito ng mga pinuno na sumasakop sa Israel at sa mga iba pang bansa ay ipinapakita dito ni Lucas na bagamat galing sa mga pinuno ng bansang sumasakop sa Israel, pero sa totoo lang, ito ay ginamit ng Diyos o ginagamit ng Diyos para maisakatuparan niya yung kanyang pangako, yung kanyang ipinangako. At dito ay makikita natin si Lucas na gusto niyang patunayan na totoo talagang nangyari ito. Gusto niyang patunayan na hindi ito kwento-kwento lang o sabi-sabi lang. Gusto niyang patunayan na talagang nangyari na si Jesus ay ipinanganak. Sa papaanong paraan? Kasi nga nagbanggit siya ng mga pangyayari tungkol sa mga kilalang tao, hindi lamang sa Biblia, kundi kilala rin sa tinatawag natin na secular na pag-aaral. At maaring yung ilan sa atin ay naalala itong mga pangalan na ito. Nung kayo ay nasa kolehiyo marahil o nasa high school. Makikita natin na itong pangyayaring ito ay galing sa utos ng mga
pinuno ng hindi mananampalataya na bansa, pero sa totoo lang, isinasakatuparan nila yung plano ng Diyos, isinasakatuparan nila yung tinatawag nating pangako ng Diyos. Well, bakit mahalaga na maunawaan natin o masigurado natin na mayroon talagang ipinanganak na Jesus, na talagang itong mga hari o itong mga pinunong ito ay ginamit ng Diyos para maisakatuparan yung kung kailan ipapanganak si Jesus. Una, mayroon kasing mga grupo, siguro may mga Christian nga rin na nagsasabi na hindi naman daw mahalaga kung talagang napatunayang ipinanganak si Jesus nung ganitong panahon o sa ganitong lugar, so on and so forth. Kundi ang sinasabi nila, basta naniniwala ka spiritually na mayroon talagang Jesus, sapat na yan. Pero si Lucas hindi, sabi niya, kailangan mapatunayan natin totoo yan. Na kailangan mapatunayan natin na naging bahagi talaga ng kasaysayan yung kapanganakan na iyan. Na mayroon talagang mga tao na nakakita, nakasaksi na nagpapatunay na nangyari sa panahon na iyan, yung kapanganakan ni Jesus. Ngayon ang tanong, bakit nga ba kailangang mahalaga, o kailangan na mahalaga pa, na mapatunayan talagang nangyari yung kapanganakan na ito sa ganitong kapanahunan? Ito mga kapatid, tayo lamang po yung sabihin na nating grupo o tayong mga Kristiyano lamang yung nagsasabi na yung ating Diyos ay sumama sa kasaysayan ng mundo para lamang tayo ay kanyang iligtas. Tayo lamang po yun. Kung kaya't kailangan kahit sa kasaysayan ay makita natin na totoo talagang nangyari yung kapanganakan ng Panginoon nung panahon na ito, na bagamat siya'y ipinanganak na tao, pero 100% pa rin siya na Diyos. Yung mga ganyang patunay, kailangan maliwanag talaga sa atin. Dahil nga tayo tayo lamang yung nagsasabi na ang Diyos ay sumama sa atin, yung tinatawag nating nag-incarnate ang ating Diyos, nagkatawang tao, pero nanatili siyang 100% na Diyos. Wala pong ibang tawag natin, sekta o grupo na hindi Kristiyano na nagsasabi na ganyan yung kanilang kinikilalang Diyos. Tayo lamang po yun. Mahalaga yan kasi kagaya nga ng sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 12 to 19, na yung sinasabi naman dyan ni Pablo, kung si Jesus ay hindi nabuhay na magmuli, ang issue dyan yung pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Sabi niya, kung hindi totoo yan, kawawa tayong mga nananampalataya sa Kanya. Tayo yung pinakakawawa, di ba? Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15. Kung hindi totoo na siya ay nabuhay na magmuli o namatay at nabuhay na magmuli, tayo yung pinakakawawa na naniniwalang siya yung ating tagapagligtas. Kasi hindi pala totoo. And at the same time, kung hindi totoo yung kapanganakan ni Jesus, tayo din yung pinakakawawa na naniniwala sa Kanya, na siya yung ating tagapagligtas. Yun lang po yung gustong patunayan ni Lucas dyan. Pero ano nga ba ang isang mahalagang leksyon na dapat nating matutunan dyan? Sabi ko nga, sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoon, dyan kasi yung kung kailan mahina o actually hindi mahina walang kapangyarihan ang bayan ng Diyos na kinikilala ang Israel. Kung bakit yan yung kapanahunan na itinalaga ng Diyos para ipanganak yung kanyang anak na tinatawag na anak ng kataas-taasan, na tinatawag na hari ng mga hari, na kinikilala nating tagapagligtas. Bakit nung panahon na iyan? Bakit nung panahon na kung saan sila ay inaalipin o nasa ilalim ng pamumuno ng isang kinikilalang malakas na bansa na hindi naman mananampalataya at walang iba kung hindi ang Romano. Na kung tutuusin, mayroon naman yung panahon ni David at saka ni Solomon
Naalala nyo? Yun yung kapanahunan na malakas ang Israel. Kinikilalang power. Bakit nga kaya hindi doon ipinanganak si Kristo? Bakit kung kailan ang Israel ay nasa ilalim ng pamumuno ng hindi kumikilala sa Diyos na bansa, ang Roman Empire, bakit diyan ipinanganak si Jesus? Sabi nga natin kanina, talagang pag ang Diyos ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan, minsan hindi mo inaasahan, doon mo makikita. Yung tinatawag nating sa salitang English nga na ironic. Bakit? Kasi nga, sa pangyayaring ito, bagamat sabi nga natin, hindi Kristiyano, actually hindi nga po sila atheist kundi sila yung maraming Diyos na kinikilala. Polytheist ba tawag doon? Mga Roman Empire na yan, mga Romano. Pero bakit nga dito pinadala ng Diyos ang kanyang anak? Kasi dito po makikita natin kung paano niya gagamitin ang mga kinikilalang pinunong ito. Para mapasunod lang niya na kumbaga, bagamat sila ang kinikilalang makapangyarihan, pero mayroong mas makapangyarihan kaysa kanila. Ito yun yung ipinapakita dito ni Lucas sa atin. Na itong mga kinikilalang mga taong ito, in a way, pinaglalaroan lang sila, ginagamit lang sila ng Diyos para instrumento, para gamitin niya, o para ipatupad niya, o para tuparin niya yung kanyang pangako sa kanyang bayan. Para yung kanyang matagal nang ipinangakong kaligtasan o yung ipinangako niya specifically na tinatawag na Mesiyas ay kanyang ipapadala at makikita dito na yung mga taong walang kinalaman kung tutuusin sa Diyos ay ginamit niya para maipangyari ang kanyang plano o ang kanyang pangako. Dahil nga nakita natin, di ba, nagpadala ng utos. Pero yung utos na yun yung pamamaraan. Sabi ng mga scholar, maaring yung utos na ito ang nasa isip nung si Augusto Caesar. Tama ba? Pangalan nun? O, tama. Ay makakolekta siya ng buwis. Pag nagpatala, malalaman niya kung sino yung mga kailangan magbayad ng buwis sa kanya. Di ba? Malalaman niya kung gaano nakalaki yung kanyang nasa sakupan. At pag nakolekta niya lahat yung buwis nila, mas lalo siyang dadakila, mas lalong lalaki ang kanyang empire. Lalaki ang kanyang nasa sakupan. Yun yung maaring nasa plano ni Augusto Caesar nung nagpasenso siya. Pero alam natin na ginamit ng Diyos yung kanyang ginawa, hindi para itatag yung kanyang empire, kundi para itatag yung tinatawag nating kingdom of God o kaharian ng Diyos. Para maisakatuparan yung pangako ng Diyos na pagpapadala ng kanyang bugtong na anak na tinatawag na Mesiyas at maisakatuparan ang papalaganap ng kanyang kaharian para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Na kumbaga, yung plano ni Augusto Caesar na dahilan ng kanyang pagsisensus ay hindi yun yung isinakatuparan ng Diyos, kundi ang isinakatuparan ng Diyos ay ginamit lang yun para isikatuparan ng Diyos yung kanyang pangako. Ano ang yung magandang katotohanan na makukuha natin o mapupulot natin sa pangyayaring ito?
Unang-una mga kapatid, dito nakikita natin o pinapakita sa atin ng Panginoon sa pamagitan nga ni Lucas na pag ang Diyos ang nangako, pag ang Diyos ang nagsabi ng kanyang pangako, tutuparin niya ito na walang makakahadlang. Kahit sino ka man, ano ka pa man, pagkus, pwede niyang gamitin kahit ano pa man o sino pa man para magawa yung kanyang pangako para sa iyo. O pangako para sa kanyang mga tinawag. Ito, pakinggan nyo. Nakikinig pa ba kayo? Thank you, Lord. Siguro marami po sa atin na nagtatanong o nag-iintay sa Panginoon, sabihin na natin, Panginoon, kailan pa? Kailan po darating na ako ay maalis sa kinilalagyan kong ito? Tagal-tagal ng Panginoon. Darating pa ba? Darating pa po ba, Lord, yung hinihingi kong kapahingahan? Darating pa po ba, Lord, yung hinihingi ko sa aking panalangin? Minsan nakakalimutan natin na yung Diyos na tinatanong natin ng ganyan ay ang Diyos na tinatawag na nating Hari ng mga hari. Ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na hawak niya ang bawat segundo, bawat oras, bawat panahon ng iyong buhay. Siya ang may hawak niyan. Pero tinatanong natin, kailan pa ba, Panginoon? Kailan po, Panginoon? Ewan ko kung merong hindi ako na lang sasabihin ko na siguro marami din sumasang-ayon sa inyo. Ako mahilig akong manood ng mga palabas na lalo na pag action, yung bang, di ba, pag yung kwento, yung bida, yung halos siya, matay na siya, biglang may darating na natulong, o kaya biglang lalakas siya, o kaya biglang may mangyayari at magiging matagumpay siya. Yung bang, di ba? Yung tinatawag natin na biglaang pangyayari na hindi mo inaasahan, na, di ba? Pero mayroon pa palang pag-asa. Alam nyo, kung titingnan natin yung pagliligtas na ginawa ng Diyos, yan po yung isang leksyon na makikita natin dyan. Na pag ang Diyos ang nagbigay ng kanyang tulong, ng kanyang pagpapala, ng kanyang aksyon sa kalalagayan mo, kapatid, yan talaga yung tamang panahon. Hindi po siya mahuhuli. Yun po ang sinasabi dyan. Yan talaga ang right timing para ipadala niya yung kanyang tulong para sa iyo. Hindi po siya mahuhuli kailanman. Diba, sabi sa Romans 5:8, nung dumating ang takdang panahon, anong kanyang ginawa? Ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo makasalanan pa. Yun yung tamang panahon na ipinadama ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. So ano ang tawag natin dito? Isa pang bagay na dapat o na ipinapaalala sa atin dito ng Panginoon. Pagtitiwala. Pagtitiwala na ang Diyos ang nakakaalam kung ano talaga ang nararapat sa iyo
sa oras na iyan o sa panahon na iyan. At ang Diyos ang magtatakda kung kailan niya ibibigay yung katugunan sa iyong panalangin. Ewan ko kung nabasa nyo na rin. Mayroon daw kaibigan si Martin Luther na ang pangalan ay si Philip Melanchthon ba yun? Na kung tutuusin, halos lahat tayo kapareho nito kung mababasa ninyo yung buong kwento niyan. Kung si Philip daw ay masyadong nag-aalala. Di ba tayo? Nag-aalala tayo madalas sa mga nangyayari sa mundo. Na mga kaguluhan, kahirapan. Di ba? Pero ano daw sabi sa kanya ni Martin Luther? Ito, babasahin ko sa English. Sabi niya, Philip, stop trying to govern the world. Bakit? God is in control. In other words, huwag mong paunahan ang Diyos. Huwag ikaw ang magpilit na mag-control sa mundo. Mayroong kumukontrol talaga niyan. Walang iba kung hindi ang Diyos. Diba? Sabi nga ni ito madalas nating narinig yung quote ni yung sinasabi ni J.C. Ryle. Sabi niya, let us ever rest our souls on the thought that times are in God's hand. He knows the best season for sending help to His church and new life into the world. Let us beware of giving way to over anxiety about the course of event around us, as if we know better than the King of Kings what time relief should come. Di ba? Minsan, grabe na yung pag-aalala natin. Nagkaka-anxiety na tayo kasi bakit pa wala pa? Bakit hindi pa nangyayari? Hindi po, ang Diyos po ang nakakaalam kung kailan dapat dumating yan. Mayroon po tayong kakantahin mamaya na tinatawag na nating response song. Ito pong kantang ito ay hango sa Psalm 31. Ang sumulat po ay si William Lloyd. Na yung title ng kanta niya ay My Times Are in Thy Hands. Babasahin ko lang yung ilang mga talata. Pero makakanta po inuta natin mamaya. Sabi ni Lloyd, my times are in thy hand. My God, I wisdom there. My life, my friends, my soul, I live entirely to thy care. My times are in thy hand, whatever they may be, pleasing or painful, dark or bright, as best may seem to be. My time are in thy hand. Why should I doubt or fear? My Father's hand will never toss his child a needless tear. My times are in thy hand. Jesus, the crucified. Those hands my cruel sins had pierced are now my guard and guide. My times are in thy hand. I always trust in thee. And after death, at night, at thy hand, at right thy hand, I shall never be. Is that a description of your faith? Yan ba talaga ang sinasabi ninyo? Na ang pinangahawakan nyo na hawak ng Diyos ang iyong oras o ang bawat minuto ng iyong buhay? Nawa ay tunay nga pong mapanghawakan natin yan. And then pangalawa, verse 4 to 5. Ano naman ang sinasabi dito ng Panginoon sa pamagitan ni Lucas? Dito makikita po natin na ito naman yung mga katanungan na pwede baka na itatanong din naman ninyo. Dahil ito po ay yung lugar naman kung saan ay pinanganak ang ating Panginoon. Maaring kayo ay nagtatanong sa inyong sarili, Lord, ba't ako nandito sa lugar na ito? Ayaw ko dito.
Bakit mo ako inilagay dito? Hindi ko gusto dito kasi malungkot. Hindi ko gusto dito kasi hindi ko nakukuha yung kasiyahan gusto ko. Lord, nawawalan na ako ng pag-asa dito sa lugar na ito. Pwede ba ilipat mo ako sa ibang lugar? Verse 4 and 5, ito po yung makikita nating tinuturo ng Panginoon sa atin kung meron tayong mga ganyang katanungan. Nagloko po yung Bible ko. Ayan. Okay. 4 and 5. Ito po ang salita ng Panginoon. Umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, patungo sa Judea, sa lungsod ni David, na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya'y mula sa sambayanan ni David, upang magpatalang kasama si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay malapit ng manganak. So ito ngayon yung tanong Sila Maria at Jose ay wala pa sa Bethlehem. At si Maria ay buntis, malapit ng manganak. So kung kayo mga nanay na nasubukan ng manganak, o nagbuntis, masaya ba kayong magbibiyahe ng kabuanan nyo na? Ano ba? Magmuling-muling pa ba kayo kung kabuanan nyo na? Hindi nga lang muling to Nagbiyahe sila ng, sabi doon, 90 miles yata. Kung ilang kilometro yun, 144 kilometers, kung di ako nagkakamali, more. Hindi ko ma-picture kung gaano kalayo Pero yung kilometro, di ba? Ang isang kilometro ay 1,000 meter ba yun? Di ba? So kung 144 kilometer, gaano kalayo yun? Probinsya na yun kung magagaling ka rito. So ang tanong, paanong mapupunta si Joseph at Maria na malapit ng manganak si Maria sa lugar na kung saan itinakda ng Panginoon na kung saan ipapanganak si Jesus? Itinakda ba yan? Opo. Kung nabasa niyo po yung Micah chapter 5 verse 2, sinabi po doon na doon ipapanganak mula sa Nazareth ay sa Bethlehem ipapanganak ang Mesiyas. Basahin nyo na lang later kung gusto nyo basahin. Pero yun po ang maliwanag na sinasabi doon. Ang tanong, paano mapupunta yung mag-asawa o yung actually, hindi pa sila legal na mag-asawa, pero sabihin na lang natin mag-asawa. Nagpadala ng batas o ng kautusan, magpapatala ang lahat ng mga nasa sakupan ng Roma. Pero itong yung pinuno ng lumalabas na parang tagapamuno ng mga Hudyo, gumawa siya ng diskarte, na para hindi magalit sa kanya yung mga Hudyo kasi gusto niya mabango lagi ang kanyang pangalan sa kanila. So nag-isip siya, ganito na lang gagawin ko, sabi niya. Papuntahin ko sa kanya-kanyang mga bayan para hindi na nila maisip na pinagsisensus pa, sinisingil pa ng buwis, kundi ang maisip nila ay reunion to, mga kamag-anakan ko, makikita ko muli, di ba? Kahit tayo masaya tayo sa ganun, di ba? Ayan, si Sister Annie, gustong-gusto niya umuwi sa Davao. Masaya ito, Pero hindi niya alam na yung kanyang diskarte na magpabango ay ginamit ng Panginoon para yung lugar na kung saan ipinangako o itinakda na ipapanganak ang Mesiyas ay nangyayari. Ginamit ng Panginoon emperor ng Roma,
at yung gobernador na si Quirinius, upang magpadala ng kautusan, at ginamit naman yung puno-puno nangungunahan sa Israel na sa kanya-kanyang pamilya, kanya-kanyang lahi magpapatala, para maisip nila reunion na lang to, masaya yon, kaya napunta sila sa Bethlehem. Kaya lang mga kapatid, ito po ang nais din po nating bigyan ng diin dyan. Hindi dahil kakampi mo ang Diyos, sabihin na lang natin. Di ba? Kasi anong sabi ng Panginoon kay Maria? Anong sabi ng anghel? Favored one. Pinaboran ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. Kinaawaan ka ng Diyos. At ano pa? Ang iyong ipapanganak ay anak ng Diyos. Ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang matagal nang ipinangako. Yun yung dala-dala ni Maria. At marahil kunento na rin niya kay Jose. Actually, kinausap din nga pala ng Panginoon si Jose, ng anghel. Kaya dala-dala nila yon. Pero ito yon mga kapatid. Hindi ko mo may pangako ang Diyos na pinangahawakan mo ay hindi ka nadadanas ng pagsubok. Bakit? Sabi ko nga, naglakbay yung dalawa, yung mag-asawa, ng ganong kalayo, 144 kilometer plus, o 90 miles. Sa papaanong paraan? Well, siguro, nakasakay si Maria sa, alam niyo yung maliit na kabayo, sinakyan ni Jesus. Donkey kasi, yung donkey daw, mas matibay daw yun, mas matagal daw yun ang kanyang lakas at kaysa sa kabayo eh. Yung kabayo mabilis lang yun, pero mahina, hindi tatagal yun. Kaya madalas na ginagamit nila donkey. Mas malakas daw endurance nun. Tsaka siyempre, mas madali pang sakyan kasi mababa. Kahit pa bigyan mo ng mabigat. Pero, sino yung nakasakay? Puntis, malapit ng mga anak. Sa tingin niyo, masarap yun? Buti sana kung sasakyan niya SUV, naka-relax lang siya, naka-aircon. Hindi eh. Donkey. So yun yung pagsubok na pinagdaanan ng dalawa, lalo na nga ni Maria. I could just imagine, habang naglalakad sila. Maya-maya siguro, sabi ni Maria, teka muna, Jose, naiihi ako eh. Teka muna, masakit, tigil muna tayo. Sumisipa si baby. Isa pang tanong na maaring pinagdadaanan ng dalawa, is, bakit nga ba kasi sinama pa ni Jose, si Maria, ay manganganak na nga eh. Wala ba siyang mapagbilinan kay Maria? Diba? So maaring itong dalawa ay talagang dumadanas na sila or sabi nga natin nung nakaraan, di ba? Pagka nalaman yung babae ay nangalun niya bago pa ipanganak, ay bago pa ikasal, kamatayan ng kaparusahan. So maaring yun yung pinagtataguan ng dalawa. Pinipilit itago ni Jose si Maria, kaya kahit saan siya pumunta, dinadala niya para mailigtas sa panganib. Pero marahil, itong dalawang to, kaya naman nila na kayang may lakas ng loob na maglakbay ng ganong kahaba, kahit na ganon yung kalalagayan ni Maria, kasi nga dala-dala nila yung pangako ng Diyos. Na ano yung pangako ng Diyos? Pangako din niya sa atin. I will never leave you nor forsake you. Pinanghahawakan nila yung pangako ng Diyos eh. Pinaburan ka ng Diyos, Maria. At ang dinadala mo ay ang hari ng mga hari. Yan ay tinatawag na anak ng kataas-taasang Diyos. So anong sinasabi niyan sa atin?
Tayo mga mananampalataya, may pangako ang Diyos sa atin, pero hindi tayo ligtas sa pagsubok. Hindi tayo ligtas na dumanas ng mga pangyayari sa buhay natin na maaring ang sinasabi natin, Lord, ba't ngayon pa? Lord, ba't dinala mo pa ako dito? Hindi po tayo ligtas dyan. Dadanasin pa rin natin yan. Ngunit anong sinasabi sa atin dito ng Panginoon? Yung pangyayaring yan sa buhay mo, hawak po ng Diyos yan. Na bagamat sa tingin mo, sa iyong pakiramdam, hindi masarap, hindi ko gusto. Bakit ngayon pa? Wala sa timing. Pero kapatid, yan ang kalooban ng Diyos sa iyo. Yan ang pinapangyari ng Diyos sa iyo. At ano ang sabi niya? All things work together for your good. Eh, hindi ko makita yung good eh. Anong magiging kabutihan? Anong ibudulot na buti nito sa akin? Magkakamali ba ang Diyos? Sa halip siguro na tanungin mo sa Panginoon, Lord, bakit ngayon pa? O sa halip na tanungin mo, Lord, ba't mo ako dinala dito? Maari sigurong ang sabihin mo, Panginoon, hindi ko talaga maintindihan eh. Panginoon, hindi ko ma-feel. Panginoon, wala akong makita, hindi ko gusto talaga to. Pero naniniwala ako sa iyo na ikaw ang may hawak ng lahat. Kaya pangahawakan ko ang iyong pangako. Mayroon nga ring isang awit muli o isang hymn, na isinulat naman ni Anna Waring, hindi ko masyado ma-pronounce yung kanyang pangalan. Ito daw Kristiyano na ito ay madalas na nagme-ministeryo sa mga kulungan para mag-share ng salita ng Diyos. Ang title naman ng kanyang hymn ay, Father, I know that all my life is in your hand. Basahin ko lang yung ilang stanza. Sabi niya, Father, I know that all my life is portioned out for me, and the changes that are sure to come, I do not fear to see. But I ask thee for a present mind, intent on pleasing thee. I ask thee for daily strength to none that ask denied, and a mind to blend with outward life while keeping at thy side. Content to feel a little safe if thou be glorified. And if some things I do not ask in my cup of blessing be, I would have my spirit filled the more with grateful love to thee. Sana yun na lang panalangin natin. Panginoon, hindi ko naman talaga kayang intindihin, wala akong maramdamang ikabubuti nito sa akin. Pero Panginoon, bigyan mo na lang ako ng sapat na pananampalataya na sa nangyayaring ito sa akin ay maluwalhati pa rin kita. Yan po yung makikita natin sa buhay ng babaeng ito na nagsulat ng awit na ito. Na sapat ang kanyang paniniwala na ang Diyos ay hindi lamang hawak ang kanyang oras, kundi hawak din ng Diyos ang kanyang panahon, kung ano man yung circumstance na mayroon sa kanyang kalalagayan. Ang Diyos ang nagbigay, kaya pagtitiwalaan niya ang Diyos. And then pangatlo, yung tinatawag nating kung paano naman ipinanganak si Jesus, yung manner ng kanyang kapanganakan. Timing,
lugar. Ngayon naman, paano ba ipinanganak ang ating Panginoong Hesus? Pero bago yan, maaring ito naman yung mga tanong ninyo. Bakit nangyari ang mga ito, Panginoon? Hindi yata tugma ito sa pangako mo. Alam ko may pangako ka pero bakit ganito yung nangyayari? Alam ko mahal mo ako Ano? Pero parang pinabayaan mo yata ako. Wala akong nakikitang mabuti sa nangyayari sa akin. Sa verse 6 to 7, sabi dito, samantalang sila'y naroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak. Ito na. At kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki. Pinalot niya ito sa mga lampin at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sakit nito. Ano? Maalala nga natin, na pag-aralan natin nung nakaraan, nabanggit ko na rin ilan kanina, na si Maria ay kinausap ng anghel. Yeah? At ano nga sabi sa kanya? Highly favored one. Ang babaeng pinaburan, kinaawaan, biniyayaan. Sabihin nyo na ang lahat ng mga magaganda na pwedeng gawin ng Diyos sa isang tao. Yun ang ipinangako kay Maria. Bakit? Kasi nga, siya daw yung magdadala sa kanyang sinapupunan ng tinatawag na anak ng Diyos na tagapagligtas. Pero ito yung pangyayari, ano? Pinaburan ng Diyos, pero nagpunta sa bahay o nagpunta sa magpapatala. Ano sabi? Sorry ma'am, wala nang kwarto. Doon na lang kayo sa bahay ng mga hayop. Diba? Ang tanong, bakit kailangan mangyari yun? Dito makikita natin yung pangyayaring ito, kung ano yung tinatawag na nating kayang gawin ng Diyos para tayo ay iligtas. Makikita natin dito na yung kaparaanan kung papaano ipinanganak ang ating Panginoon ay yung sabi ko nga kanina, makikita natin yung sino ba ang Diyos. Kumbaga para bang pinapakita sa atin dito yung pintana ng puso ng Diyos. Naalala ninyo, si Philip, nagtanong sa Panginoon, John chapter 14, nagtanong sa Panginoong Hesus, nung nagmi-ministeryo na ang Panginoong Hesus, sabi ni Philip, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Sapat na sa amin yun. Pag pinakita mo sa amin ang Ama, ano sagot ni Jesus? Philip, tagal mo na akong kasama, tagal mo na akong nakikita. Tapos sabi mo, ipapakita ko sa iyo ang Ama. Hindi mo ba alam na kung nakita mo na, kung ano yung nakikita mo sa akin, ay ganun din ang Ama. Diba? So anong kaugnayan nito sa sinasabi natin? Dito ang ating Panginoong Hesus ay ipinanganak na walang, sabi nga natin, matuluyang kwarto para manganak si Maria. At papaano nga siya ipinanganak? Nung ipinanganak siya, pinalot lang sa lampin, inilagay sa, ewan ko kung pamilya nakakita, meron pa bang, kung karamihan sa atin, hindi na siguro nakakita nun Pero ako na alam ko yun Yung sabsaban, kainan ng mga hayop, doon inilalagay. Sa panahon namin nun, hindi na
straw ang inilalagay doon eh. Kundi, ano tayo yung darak, yung galing sa bigas. Ano? At hindi na kabayo o tupa ang pinapakain namin doon. Mga baboy. Sabsaban ng baboy. Pero sa kanila, hindi naman sabsaban ng baboy. Ano? Pero sabsaban pa rin yun ng hayop. So ang tanong, ginawa ng Diyos yun para sa kanyang anak? Para ano? Kapatid, ginawa ng Diyos yun para iligtas ka. Ginawa ng Diyos yun para iligtas tayo. Sino ba tayo para gawin ng Diyos yun? Tayo, yung lahi ni Adan, na ano? Mas pinili pa ni Adan yung prutas kaysa sa Diyos. Mas ginusto pa natin na sambahin ang ating sarili, sambahin ang ating mga pangarap, sambahin ang ating ambisyon. Pero hindi ang Diyos. Tayo yan. Tayo yung iniligtas ng Diyos. Tayo yung ginawan ng Diyos ng ganyang pagliligtas. Nasabi nga ni Brother RB kanina, karapat-dapat sa atin, parusahan eh. Bakit? Rebelde tayo sa Diyos eh. Hindi natin siya pinili. Nakakalungkot nga kahit nga hanggang ngayon. Diba? Madalas din natin gawin yan. Sinasantabi natin ang Diyos at pinipili natin ang maraming bagay sa ating buhay. Pero anong ginawa ng Diyos? Hinayaan niya o kinalooban niya na ipanganak ang kanyang anak sa ganitong kaparaanan para lang tayo iligtas. Ito po yung ginawa ng Diyos. Kung ano ang nararapat, ginawa niya. Kung ano ang halaga, para tayo maligtas, binayaran niya. Kung saan dapat siya ipanganak, ay pumunta siya. At kung ano ang kailangan niyang tiisin, kapapanganak pa lang, nag-umpisa na siyang magtiis para sa atin. Ito po yung puso ng Diyos. Ganito ang kayang gawin ng Diyos. At ginawa na nga ng Diyos. Kaya niyang ibaba ang kanyang sarili. Isipin niyo mga kapatid, ang Diyos na ito ang gumawa ng langit at lupa. Wala siyang kailangan sa atin. Mananatili siyang pinakamakapangyarihan. Mananatili siyang Diyos kahit wala tayo. Ganito po tayo kama. Pasensya na kayo mga kapatid. Pag naalala ko talaga yan, hindi ko mapigilan yung damdamin. Ang Diyos na tinanggihan natin, ang Diyos na binabaliwala natin, ay gumawa ng ganitong kadakilang bagay. Hinayaan niya na yung kanyang bugtong na anak para lang matubos tayo, ay ipanganak ng ganitong klase ng kapanganakan. Pero sabi ko nga, o sinasabi nga natin, alam nyo, yung pang-apat, makikita natin dito sa verse 6 to 7, yung katotohanan naman, na sa ganitong kaparaanan, yung kapangyarihan ng Diyos ay litaw na litaw.
maliwanag na makikita natin. Yung sinasabi nga, the power of God displayed in weaknesses. Lalong nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa mga kahinaan ng mundong ito. Bakit? Yan nga, sabi nga natin kanina, di ba? Pangako hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pero sabi, sorry ma'am, walang kwarto, doon na lang kayo sa kulungan ng hayop. Yung ipinanganak ay anak ng kataas-taasan, anak ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na tinatawag na Emmanuel, God with us. Pero nung lumabas, binalot lang sa lampin, inilagay sa kainan ng hayop. Ito, pakinggan nyo. Sabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Naniniwala ba tayo doon? Pero kahit naniniwala tayo doon, mga kapatid, pwede pa rin mangyari na sasabihin sa iyo ng doktor, sorry sir, yung asawa niyo may cancer at wala na kaming magagawa. I will never leave you nor forsake you. Pero sabihin sa iyo ng doktor, panahon ng pandemya, /50 yung asawa mo, wala nang ospital. I will never leave you nor forsake you. Pero sabihin sa'yo ng doktor, Mr., Mrs., sorry, nakita na namin yung sakit ng anak nyo, inborn yan At wala nang magagawa yata dito sa Pilipinas yan. Kung gusto nyo, dalhin nyo sa abroad, baka sakali. I will never leave you nor forsake you. Tao po. Taga-bangko po kami. Iniilit na namin yung property nyo. Ilang linggo na lang kayo, ilang buwan na lang. Mari sinasabi nyo sa sarili nyo o sa Panginoon, Lord, nagtiwala naman ako sa'yo. Pinangawakan ko yung pangako mo Pero bakit ito ako ngayon? Nakakapit ako pero kuko na lang ang nakakapit. Lord, babagsak na ako. Mahuhulog na ako. Nasaan ka na? Kapatid, yung ginawa ng Diyos, si Maria, si Jose, narinig nila mismo ang anghel, nagbigay ng pangako Pinanghawakan nila. Pero umabot pa rin sila doon sa kumakapit na lang, nakuko na lang ang nakasabit, mahuhulog na sila. Pero ang tanong, mga kapatid, ito sagutin nyo. Nagtagumpay ba ang Diyos sa kanyang ginawang pagliligtas? Amen. Malaking yes po ang katugunan doon. Tayo pa'y manalangin. Aming Panginoon, wala po kaming kayang sabihin, Panginoon, para i-describe po ang katotohanan ito. Kulang po yung aming kaisipan, kulang ang aming salita. Kung papaano nyo isinagawa
at patuloy na isinasagawa ang inyong pag-ibig sa amin, ang inyong pagliligtas sa amin. Actually, hindi lang po naranasan ng Panginoon namin ang pagpapakumbaba nung ipinanganak lang siya. Kundi umpisa lang po ito, Panginoon. Kapapanganak pa lang, naghirap na siya. At hanggang sa dumating siya sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Tiniis niya ang lahat ng ito. Hindi dahil karapat-dapat kami, Panginoon, paglaanan ninyo ng ganitong pag-ibig. Pero ginawa pa rin ninyo, Panginoon. Kung kaya't kaawaan niyo kami, Panginoon, na kahit marami kami pinagdadaanan na hindi po namin maintindihan, hindi po namin makita kung ano ikabubuti nito sa amin. Pero dahil sinabi niyo, Panginoon, tulungan niyo kami na maghawakan. Kaawaan niyo kami na maluwalhati namin ang inyong pangalan sa aming mga buhay. At tulungan niyo kami, Panginoon, na sa mga darating pang mga araw ay maaring marami pa kaming hindi maintindihan na mga pangyayari. Marami pang lugar na kung saan ay naroon kami. O marami pang pagkakataon na hindi namin maintindihan talaga ang mga mangyayari sa aming buhay, sa aming mga mahal sa buhay, o sa aming kapaligiran, Panginoon. Manitulungan niyo kami na manghawakan sa inyo na kayo po ang Diyos na may hawak ng lahat. Na kayo po ang Diyos na may kontrol ng sanlibutan ito. At pangyayarihin niyo, Panginoon, ang lahat. Kung kinakailangan baliktarin niyo ang mundo, Panginoon, alam namin gagawin niyo po ito para mapangyari niyo ang pangako niyo sa amin. Na kami dadalhin niyo sa inyong kaharian, dadalhin ninyo sa inyong piling, at makakamtan po namin ang buhay na walang hanggan, na buhay na ganap at kasiya-siya. Kaawaan niyo po kami, sapagkat kung sa aming sarili lang, hindi po namin kayang gawin ito. Sa inyo ngayon ang kapurihan, pasasalamat, pwede dinadalangin lamang namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.